Dear Kuya Jay, isinulat ko ito dahil hindi ko na talaga alam kung paano titingin ang diretsyo kay Ranilo. 5 taon ako sa Hong Kong, Kuya Jay. 5 taon na tinitiis ang pagod at pangulila para lang makaipon. Kaya ngayong Semana Santa, excited talaga akong umuwi para sa isang buwang bakasyon. Sabi ko, ito na yung bawi namin ng asawa ko. Pagdating ko sa bahay nung unang gabi, sinalubong ako ng handaan. Siyempre, dumating ang mga kaibigan ni Ranilo, kasama na ang kumpare niyang si Jonel. Masaya ang lahat, kantahan at inuman hanggang sa lumalim ang gabi. Aminado ako, nakainom din ako dahil sa sobrang tuwa na nakauwi na ako. Nung medyo hilo na ako, nauna na akong pumasok sa kwarto. Patay ang ilaw at ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Maya-maya, may naramdaman akong tumabi sa akin. Sa isip ko, si Ranilo na to, dahil sa 5 taon naming pagkakalayo at sa pananabik ko sa asawa ko. Hindi ko na hinintay na magsalita siya. Binigay ko ang lahat, Kuya Jay. Todo asikaso at lambing ako dahil akala ko talaga, ito na yung pinakahihintay namin welcome home na kaming dalawa lang. Pero nung matapos ang lahat at sandaling tumama ang liwanag mula sa siwang ng pinto, nanlamig ako, hindi si Ranilo ang katabi ko. Si Jonel, yung kumpare niya, nabakas din ang pagkalasing nang hina ang mga tuhod ko, Kuya Jay. Noong una, dala ng alak at pananabik, hindi ko agad napansin. Pero habang tumatagal, naramdaman ko ang pagkakaiba. Iba ang bawat galaw, mas agresibo, at tila hirap na hirap itong pumatsok sa akin. Doon na ako kinabahan, dahan-dahan kong kinapa ang katawan ng lalaking nasa ibi at di ko. Nanindig ang balahibo ko dahil hindi iyon ang pamilyar na pangangatawan ni Ranilo. Mas malaki ito at sa bawat teatrgo niya, doon ko nakumpirma na nagkamali ako ng taong pinagbigyan. Agad kong pinilit aninagin ang mukha niya sa dilim, si Jonel. Ang kumpare namin. Gusto kong sumigaw, Kuya Jay. Gusto ko siyang itulak at hagbi agad, pero huli na ang lahat dahil nais at i-atis na niya. Pero ang mas masakit at nakakahiya sa part ko, kahit alam na ng isip ko na mali, tila may sariling buhay ang balakang ko. 5 taon akong nagtiis sa Hong Kong. 5 taon akong tig at nag-iisa, kaya nung maramdaman ko ang ini na yun, kusang sumun ang katawan ko sa bawat angat ni Jonel, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa halip na lumaban, tila doon ko na ibuhos lahat ng pangungulila ko sa loob ng 5 taon. Sa kumpare pa ni Ranilo napunta ang lahat, pagkatapos ng lahat, mabilis na kumala si Jonel at parang nahimasmasan din sa kalasingan niya. Kumaripas siya ng labas ng kwarto na tila takot din sa nagawa niya. Naiwan akong nakatulala sa dilim, balot ng pawis at matinding pagsisisi. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Unang araw ko pa lang dito, pero pakiramdam ko ay dumi-dumi ko na. Paano ko patitingnan ang asawa ko bukas paggising niya? Paano ko itutuloy ang isang buwang bakasyon na may ganitong sikretong dala-dala? Kinabukasan, gumising akong mabigat ang loob. Iniiwasan kong magtama ang paningin namin ni Ranilo, at lalong hindi ako makatingin kay Jonel na maagang bumalik sa bahay. Pero ang ipinagtataka ko, parang wala lang nangyari. Nakakangiti pa si Jonel at heto na naman, naglalabas na naman sila ng bote ng alak ni Ranilo. Akala ko ba ay magbabakasyon kami? Akala ko ba ay oras namin itong dalawa? Pero hinayaan ko lang sila, nanatili lang ako sa loob ng kusina habang naghahanda ng pulutan nila hanggang sa narinig ko ang usapan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ayoko na, pare. Tama na tong nainom natin, boses ni Jonel yun, parang nahihiya na ewan. Pero ang sagot ni Ranilo ang binitiwang parang bomba sa pandinig ko. Ano ka ba, pare? Bayad na ako sa utang ko, tumawa ng bahagya si Ranilo bago nagpatuloy, ikaw ang nauna kay Mrs. kagabi.
Alam ko namang sabik yun dahil 5 taon sa Hong Kong, kaya sigurado akong nag-enjoy ka rin. Quits na tayo sa utang ko, napabitaw ako sa hawak kong sandok. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, Kuya Jay. Akala ko lasing na lasing si Ranilo kagabi, kaya hindi niya napansing may ibang pumasok sa kwarto namin. Akala ko mahimbing ang tulog niya sa kabilang sofa. Yun pala, gising na gising ang asawa ko. Sinadya niyang magtulog-tulugan. Ginawa niyang kabayaran ang sarili kong katawan para lang mapunuan ang utang pala niya sa kumpare niya, para akong sinampal ng katotohanan. Ang asawang pinaghirapan kong padalhan ng pera buwan-buwan, ang lalaking pinagtiisan kong hindi makasiping ng 5 taon, siya pa pala ang mismong maglulubog sa akin sa ganitong kahihiyan. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang ginawa ni Jonel, o ang katotohanang ibinenta ako ng sarili kong asawa. Hindi ko na kaya pang manatili sa bahay na iyon, Kuya Jay. Bawat sulok ng kwarto, bawat tawa ni Ranilo sa labas habang umiinom, kaya bago pa man ako tuluyang bumigay sa harap nila, mabilis kong niligpit ang ilang gamit ko. Ranilo, doon muna ako sa kinamama, matigas kong sabi. Hindi ko siya tiningnan sa mata. Gusto ko silang makasama, doon muna ako hanggang matapos ang bakasyon ko. Nagulat si Ranilo. Tinanong niya ako kung bakit biglaan, pero hindi ako nagsalita. Hindi ko magawang isumbat sa kanya ang narinig ko dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at makagawa ako ng eksena. Umalis ako nang hindi man lang siya nililingon, bit-bit ang maleta kong puno ng mga pasalubong na pinagpaguran ko sa Hong Kong, pero ang pakiramdam ko, mas mabigat pa ang dala kong sama ng loob, habang lula ng tricycle patungo sa amin. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng luha ko. Doon ko ibinuhos lahat. Ang sakit-sakit, Kuya Jay, bakit niya nagawa iyon? 5 taon akong nagpakuba sa ibang bansa. Lahat ng sahod ko, ipinadala ko sa kanya para guminhawa ang buhay namin. Hindi ko akalain na ang halaga ko sa kanya ay katumbas lang ng utang sa kumpare niya. Tao pa ba ang turing niya sa akin? Parang gamit lang ako na ipinahiram para makabayad sa atraso. Ni hindi niya naisip ang damdamin ko o ang katapatan na iningatan ko habang nasa malayo ako. Gusto kong kumprontahin si Ranilo, pero natatakot din ako sa magiging sagot niya. Paano kung aminin niya ng harapan na mas mahalaga ang pera kaysa sa akin? Pagdating ko sa bahay ni na mama, pilit kong pinahid ang luha ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila kung bakit ako narito at bakit parang pasan ko ang daigdig. Sa ngayon, gusto ko lang mapag-isa. Gusto ko lang umiyak hanggang sa mawala ang bigat sa dibdib ko. Kahit alam kong ang dumi-dumi ng tingin ko sa sarili ko ngayon dahil sa katraidora ng sarili kong asawa, balak ko na hindi na bumalik doon kay Ranilo, tutal wala naman kaming anak. Kaya lang hindi ko naman talaga siya magawang maaway, dahil baka sabihin pa nila na nagustuhan ko naman ang nangyari. Sa ngayon 2 weeks na ako kina mama, sabi ni Ranilo umuwi na ako. Parang ramdam ko sa mga salita niya na alam ko na ang ginawa niya. Hindi lang niya ako madirekta. Ang inaalala ko na lang ngayon, Kuya Jay, baka magbunga ang ginawa ni Jonel. Huwag naman dahil babalik pa ako ng abroad at balak ko na hindi na bumalik pa. Ano po ang maipapayo niyo sa akin? Ang hirap, Kuya Jay, hindi ko masabi at maikwento kahit kina mama dahil nahihiya ako sa nangyari.